Hello guys! Hi! Yes guys, I'm back. Nag-first duty ako kahapon, November 10. Wait lang guys ha. Guys, nag-first duty ako kahapon, November 10. Then, super lutangers ako kahapon guys. Yung parang feeling na hindi ko sure kung nagtatrabaho na ba ako or what. Yeah. But today is my second day on duty. Hindi pa rin naman ako super lutang. But, I'm a bit uneasy. Naubos yung candy ko guys. Bentang-benta yung candy ko. Punong-puno to kahapon. Nilagyan ko dito eh. Naubos nila yung candy ko. Pag-isipan ko kung i-refill ko siya o hindi. Hindi ako sa admin office. Nilagyan ko sila kahapon eh. I'm not sure kung lalagyan ko yan. I have candies though. Pwede kong lagyan ulit. Hey guys, oo. So kahapon nung day 1 ko, meron akong na-receive na balita na sobrang nalungkot ako. But yet I'm fine now kasi nag-pray na lang talaga ako and nagtiwala na lang ako sa Panginoon. The news was, ewan ko ngayon lang to siya nangyari guys. Never ito nangyari sa buong history ng pagtrabaho ko dito sa Saudi. Regarding sa vacation, meron kasi kaming allowed, meron kaming contract date guys. Yung contract date, yun yung mismong dating namin ng Saudi Arabia sa first day namin sa Saudi, okay? Then may system kasi kami guys, computerized lahat. Pwede kang magbakasyon 3 days, 3 months bago yung contract date, and 5 months after nung contract date. So pwedeng extension. Now what happened was, may balita, actually not may balita, nangyayari na, nag-start last month. Kailangan mong umuwi bago ang contract date mo. So as for me, my contract date was June 20, so I have to go home bago mag June 20. The problem guys, ang boyfriend ko bababa ng barko sa August. Get the point? So supposed to be ang plano ng kasal namin is September or October. But next year, magbabakasyon ako ng June, bababa siya ng August. Hindi kami magkikita. That's it. So, nasad ako, but I prayed for it. And I do believe that God has a perfect timing for everything. May perfect timetable ng Panginoon. And yun, pinag-pray ko talaga at sinurrender ko na sa Kanya na hindi ako mag-i-intervene. Kung hindi next year ang kasal, so be it. Bahala ng Panginoon. And I'm just gonna focus on the work that I have right now guys kasi sobrang dami kong gagawin. But yeah, natanggalan ako ng isang malaking tinik kasi yun nga, talagang pinag-pray ko na talaga kahapon na Lord, you know what? You do you. If it's not, we are not yet ready next year, ikaw nang bahala Panginoon. I'm just gonna trust you God. So, yeah, yun lang. Meron akong backpack guys kasi nandito lahat yung mga pagkain ko. Ilalagay ko dun sa drawer ko sa taas. But the good thing is, I started my diet agad-agad. Kahapon, controlled na yung kain ko. Then today, I will probably drink my barley juice. Yun ang gagamitin ko guys na mag-control ng aking system. Hindi ako nag-barley juice nung nandun ako sa Philippines kasi gusto kong kumain lang talaga by choice. But now, samahan niyo ako sa aking barley juice journey. And tingnan natin kung ilan ang malulose ko na weight in the span of... Ang target ko talaga guys, 1 year ako magpapayat. So now, nag-start ako 81 kilograms. So I will start my barley juice today. Okay? وانا كمان وانا عارفه وصحتها بقت تعبانه ومش تنفع حاجه تاني Alam niyo ba guys, gusto ko tong ano ko, tawag dyan? Ice maker ko. Kasi rubber yung tip niya. Then, pag pinipress ko, lalabas lang yung ice. So, lalagyan ko siya ng madaming ice kasi mas masarap yung barley pag malamig. So, mag-work muna ako guys ha. So, totoo lang wala pa ako sa issue ko. But, hindi pwede mag-inarte. Ang dami kong gagawin, ang dami kong tatapusin. Pero, hindi ko alam paano ko sisimulan. Hi guys! So, it's lunchtime. I will drink my Nescafe. And meron akong ano guys, biskuit. May dala ko na biskuit. May tinapay ako dala. Tinapay ni Ate Juliet. Kakabakasyon niya rin pala. Star bread.
Yung kainin ko yung star bread niya. Wait lang, timpla lang ako kape guys. So, pinangpansin ko lang to kahapon. Pero ang plano ko, gusto ko sana siya ayusin. Maayos. So, ito na yung kape natin na pangmalakasan guys. Na akala mo may simulang business. Eh, meron pala akong milk. Gamitin ko ito pa ko. Ayan na guys na. Fix ko na siya. May karinderya na naman tayo. Yan yung karinderya natin. Itong anghang nito. Nabili ko sa airport. 200. Ewan ko magkano yun. Ang mahal. Foods pa yung nandyan guys. Kasi pamigay ko pa yung mga close friends ko. Nakabakasyon kasi sila ngayon. Kung mag-ano man ako guys. Magkape. Manood konti ng movie. Chill. Chill lang tayo guys. Sa totoo lang guys. Marami akong dapat natapusin. Pero kung yan lang din ang magiging mitsa ng buhay ko. Kung ikakamatay ko lang din. Huwag na lang. Mas lalo kung walang magawang deadline. Kung mamatay ako guys. So, okay, ano ba yung last vlog ko? Yung last vlog ko nandun pa ako sa office. Yeah. So, ayun na guys. Dito na ako sa household chores ko. Household chores. Ayun, alam niyo ba, ang comment sa akin ng mga kasamahan ko guys is umitim daw ako. Umitim talaga ako sa Pinas guys. Tapos, alam niyo, napansin ko sa Pinas, kapag nasa Pinas ako guys, hindi applicable para sa akin itong mga Korean products. Kasi ang basically ang Korean products guys, it will make your face dewy, yung mag-shiny good siya guys, yung maganda. Hindi siya applicable sa akin guys, kasi pag ganun ang face ko sa Pinas, nagbe-break out ako, tapos dumadami ang pimples ko. So, tinigil ko yung mga Korean products ko nang nandun ako sa Philippines, kasi naturally guys, oily ang face ko. So, when I was in the Philippines, ano lang ako guys, nagsasabon ako ng Safeguard, kasi gusto kong mag-dry yung mukha ko. Kasi diba Safeguard will make you dry your face. And then, nag-eskinol ako, tapos normal lang ako na sunscreen. Wala akong wala akong ginagamit sa mukha ko guys, kasi the more na marami akong product na gagamitin sa mukha ko while in the Philippines, nagpipimples ako. So, pagbalik ko ngayon dito sa amin, dito sa Saudi, saka ko na ginagamit yung aking Kind Cosmetics. And so far, mas okay siya sa akin na gamitin dito. Most especially right now, ang temperature namin is 21 degrees. So, hindi ako nag-oily dito. Kaya, yun. Sobrang dami kong dinalang pimple patch kasi akala ko, magko-continuous yung pimples ko nga. Then, yun, na-realize ko na pagdating sa Saudi, yung skin ko is iba pag nasa Pinas. Kasi ang Pinas kasi sobrang humid nga siya, guys. Then, talaga ako. Nag-oily skin talaga ako sa Pinas sa sobrang init. So, yun na guys. I-close ko na aking vlog. And, meron pala akong i-recommend sa inyo guys sa Netflix na pinapanood ko lagi ngayon. Ito, after nga nito, i-open ko yung laptop ko. Na-miss ko yung laptop ko. Doon ako manunood. Yung yun, Strong Girl Namsoon. Strong Girl Namsoon. Ang cute-cute. Ito, Strong Girl Namsoon. Lang, ang cute-cute niya, Korean. Hi guys, good morning. So, i-merge ko na lang itong isang video ko guys. Kasi konti lang na vlog ko kahapon. So, tayo ay mag-coffee. Mag-barley coffee tayo ngayong araw. Dami ko kasing binili ng Nescafe guys. So, gagawin ko, i-alternate ko yung barley coffee ko pati Nescafe. So, my plan is, kung walang laman at yan ko, magbabarley coffee ako. Kasi hindi ko kaya mag-coffee ng walang kinakain na something. And then, ayoko din mag-barley juice kasi maaga pa. Ayoko uminom ng cold water. So, barley coffee muna ako guys for today's morning breakfast. Kasi feeling ko, without anything, kaya ko yung barley coffee ko. Ito na ang nadala ko nito guys, kasi naubos to. Maraming bumili sa akin nung nandun ako sa Pilipinas. Kasi mas bet nila yung coffee kesa sa juice. So, what I will do is, kapag early morning, hindi ko feel kumain ng anything. Barley coffee ang gawin ko. Kasi pag yung normal Nescafe lang, kailangan ko talaga ng biscuit kasi sumasakit yung tiyan ko pag walang biscuit. So, coffee muna ako. Kasi today will be a long day. I have a lot of things to do. Well, not really a lot, but I need to finish more things. Sobrang happy ko lang din talaga guys. Sobrang blessed ko lang din talaga sa fiancé ko. Yung boyfriend ko nga. Kasi hindi niya din ako pinopressure. Like, ang concern ko kasi guys, kung hindi ako kakasali next year,
ano na ako, 35, like, what's the point na nag-work ka sa Saudi or OFW ka na wala ka namang anak? So, pag mamumove na naman, 36 na ako, then eventually, patanda tayo, aabutin na tayo ng 40 years old, wala kaming magiging anak kasi tatanda ako. Pero happy naman ako kasi hindi niya ako pinipressure na, paano yan, hindi ka makakabigay ng anak sa akin, wala akong naririnig na anything na ganun sa kanya. Ang bukang bibig niya lang talaga is magtiwala kami sa Panginoon, ganun. So, sobrang happy ko guys kasi sabay kasi kami yan nagba-Bible study every time, and then sobrang laking effect talaga pag God-fearing yung lalaki. Kasi nga, talagang magsistick siya sa salita ng Diyos. Talagang sinasabi niya na, kung yan ang plano ng Diyos, i-follow lang natin siya kasi alam naman ng Diyos ang ginagawa niya. Diba? So, nako-comfort din ako kasi hindi ako napipressure sa kanya. And at the same time, when I read the Bible, nako-comfort ako ng Panginoon na lumalabas doon sa message niya na He has His own timetable that I need to wait for it kasi may perfect niya at alam niya ang tama at mali. Tapos yun, sabi din ng boyfriend ko na yun, sige lang, alam kasi ng Diyos na wala pa tayong ganun kalaking ipon, kaya siguro basta magtiwala lang tayo sa Panginoon. So sobrang laking effect yun sa akin guys na coming from my partner na hindi niya ako pinipressure. Although yun nga, gusto ko din naman talaga magkaroon ng sariling anak, pero depende na kasi talaga kung anong plano ng Diyos sa buhay ko, sa buhay namin, sa future. So, I will just trust God on this. Go for it, go na, for the go na Lord. Ito na yung mug ko guys, yung sabi ko sa inyo na ipakita ko na lang sa mga vlog ko. Ito na siya, 2025 Hong Kong Disneyland. Tapos may Mickey Mouse. Ito ang favorite mug ko. Meron akong baso yung Starbucks ko. Hindi ko na alam saan ko nilalagay, guys. Pero nandito lang yun. Pero ito na ang iniinuman ko this past few days. Sige na guys, mag-work na ako para mamayang lunch. Sakto talaga na tapos na yung work.